So what's up mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So eto na nga. Unti-unti na ho nating napagdudugtong-dugtong at unti-unti na ho natin nalalaman ng mga punot dulo at mga kabalusubasan na ginawa ng mga halusos sa Tito Vic and Joey. Ayaw ng 10 million, gusto 200 million? Grabe naman yun. Hindi pa nakontento sa 10 million buwan-buwan. Gusto 200 million buwan-buwan. Eh parang ikaw na lang yung pinaghanap buhayan ng mga tao. So alam nyo, patagal ng patagal tong parang may hangin ako naririnig eh. Malapit na electric pang bahala na, okay na yan. Patagal ho yung nangyayari dito sa issue ng trademark na Itbulaga. Ng Tape INC versus sa TVJ or Halusos Brothers or Halusos Family versus Tito Vic and Joey. Patagal samot-saring mga nalaman natin at dito naliwanagan din ng lahat at hanggang sa nakuha na nga ng Tito Vic and Joey yung kanilang kinukuha na trademark na Itbulaga. So ngayon, eto nga mga kabiyaya, mga Kadabarkads, open pa pala yung aking wifi. Hindi ko pala ito napatay Kaloko niya, buhay na buhay pa siya, humihinga pa. So dito unti-unti natin na pagtatanto-tanto yung mga yung tipong kapag napanood mo tong isang video na to, mapapasabi ka na, ay eto pala yun. Kaya pala. Tapos mapapaisip ka na, kaya pala, kasi ganito, si ganyan, si ganito. Kasi dito panoorin natin. Alam ko yung iba dyan napanood na to. Pero ito po ay nasa 8 months ago or 6 months ago na itong video na to. Na kung saan, dito natin napagtanto yung mga nangyayari ngayon tungkol dyan sa utang ng Tape INC na dapat daw TVJ daw magbayad niyan. Pinagbabayad nila sa Tito Vic and Joey yung 800 million na utang ng Tape INC sa GMA. At ang tinuturo nga dyan ay si Mr. Tony Tubuera at ang Tito Vic and Joey. Kaya dito na isalaysay sa video na to na kung gaano nga ba kagarapal sa pera itong si Romy Halusos. Si Senior Romy Halusos. Paano ba nasabing garapal sa pera? Biruin mo may 10 million na siya buwan-buwan. Ba't din ako nakatingin? May 10 million na siya buwan-buwan. Ayaw niya pa rin, parang nakukulangan pa rin siya. May 10 million siya buwan-buwan, bukod pa sa 75% niyang sa production. Tapos may 10 million ka pa buwan-buwan, hindi ka pa rin nakontento. Diba? Parang napakagahaman mo naman nata. Parang hindi na tatama yun. So ito, panoorin natin. Ito yung video. So bali, ilang months nang nakalipas to. Wait lang tingnan natin yan. Credit to Nanay Christopher Min. Yan. Hey Nanay, kamusta po? Ito ilang buwan na ba to? Tingnan ko nga. Ilang buwan na to nakalipas. Ito ay in-upload nung April 27, 2023. At meron siyang 3 million views. Sana all. Na mayroong 37k like. So ito, panoorin mo natin. Dito natin mapaghihimay-himay lahat po ng mga
kasugapaan at dito rin natin makikita kung gaano talaga ka-professional at kabait ang Tito Vic and Joey pagdating sa mga ganitong mga problema. Kaya sa mga basher dyan, kaway-kaway sa inyo, no? Ba't parang ang dilim ng ano? O, parang kulang pa rin yung ring light ko. No, parang ang liit ang dilim. Yan, okay na ba? No, para dito makikita natin na napakabait ng grabe ang pagiging mabuting puso ho dito ng Tito Vic and Joey dito. Alam nyo lahat talaga ng pabor na ibigay na sa kanila, pero hanggang ngayon hindi pa rin sila nakukontento kung anong meron sa kanila. Ito play natin. Pinakamatagal na panahon mula nung ipanganak itong issue na ito sa loob ng produksyon ng Itbulaga. Para niyo kami pinagtataguan, hindi niyo kami binibigyan ng panayam. Ano mangyayari? Totoo yung sinasabi niya. Totoo po ba na lahat po ng mga segments ng Itbulaga ang may last say ay ang kanyang ama? Hindi po totoo yun. Sino po ang may-ari talaga ng Itbulaga? Kung dadalhin mo sa korte yung usapan, nakatitiyak ako. We were hurt. We were surprised. We were disappointed. Parang dialogue ay nire-retire si Tony. Dahil may edad na. Huwag nila nakakalimutan. Lalo na yung nagbibintang na ginawa ng kami. Gawa na kami bago kami pumasok na ito. Mga tanong na may sagot ang malabo, lilinawin. Showbiz Now na revelasyon! Dumidigay na po tayo mga kapatid sa dami ng mga kwento na ating naririnig at nababasa. Nagtatanungan po ang buong bayan ngayon kung sino po ba ang nagsasabi ng katotohanan at nag-iimbento lang tungkol sa kaguluhan na nagaganap sa produksyon ng pinakamatagal na noontime show sa ating bayan. Napakapalad po natin mga kapatid dahil kasama natin ngayon ang isa sa tatlong ulo ng Itbulaga. Tito Soto. Maraming salamat sa kanyang panahon. Senator Tito Soto, salamat po sa oras. Maraming salamat. Ako dapat magpasalamat sa iyo. Malaking karangalan po para sa amin. Sa akin ang karangalan. It's my pleasure. Senator, sa pinakamatagal na panahon mula nung ipanganak itong issue na ito sa loob ng produksyon ng Itbulaga, para niyo kami pinagtataguan, hindi niyo kami binibigyan ng panayam, nakapila kami. Pero bakit po tayo nag-uusap ngayon? Noong kasing lumabas yung kontrobersya, hanggang umpisa na January yan tapos umabot ng February, nagpatawag ng General Assembly yung Television Production Exponents Incorporated. Yung mga sinasabi sa amin, sa tingin namin ay hindi maganda, wala sa timing. Hindi pa sa akin. Tanggap. Noong una, sinasabi namin hindi pwede. Klaseng mukhang ipipilit noong una. Kaya sinabi namin, teka, pagka ganyan, medyo magkakaproblema tayo. So, ang nangyari is nakipag-usap at nagkaroon kami ng tinatawag na status quo. Sapagkat yung mga gusto nila, ayaw namin. At yung gusto namin, pumayag sila. Pumayag po. Later on, after 2 meetings, pumayag. Hindi na rin papalitan yung director o yung aming head writer, so mga ibang kasama namin sa programa. So, ang status quo, hindi kami hingin. Kaya ako naman kasing i-fuel to. Ayoko sigaan yung issue. Kaya kahit Doon pa lang sa papalitan yung mga writer. Ito yung mga writer na yan, ang dami nang nagawa dyan. Diba? Katulad na Mama Jenny Pere. Diba? Yung mga sumikat na mga tinatangkilig natin ng mga segment sa Itbulaga ay may ambag dyan si Ma'am Jenny Pere. Diba? Tapos biglang tatanggalin. Tapos papalitan ng bago. Eh di nagka-leche-leche nga naman. Diba? Kung papalitan ng bago, tapos, ganun din naman kung sinasabi nila kasi bukang bibig nila dati, diba, kapos daw sa budget. So, maghahanap sila ng murang writer. So, tingnan mo ngayon, mapapamura ka sa show nila. Grabe, no? Sige, tuloy natin. Walang nagsalita. Nagpasabi sa akin yung mga tauhan mo. Sabi ko, pass muna. Sabi ko, KSD. Tapos yung ibang mga media outlets, matawag din. Nagtatanong. Hindi kami nagpapa-interview talaga. Hindi kayo nagbigay na anumang mariang. Sinabi namin sa kanila,
sa leadership ng tape. Sinabi namin, kami hindi nagsasalita. Status quo ito. Kasi pag kami nagsalita, masyado ko marami kaming masasabi. Masasabi. Para Doon po, maiwasan- Senator, sa sinasabi niyo General Assembly, nandun po ba si Mr. Romy Alusos at kanyang mga anak? Si Mr. Tubiera, nandun po ba? Si Tony Tabiera ang sumulat, nag-iimbita ng General Assembly ng isang hapon after the program. Nandun sila. Nandun si Romy, nandun yung tatlong anak niya. At nagsalita siya. At inalam namin kung ano yung gusto niyang mangyari at kung ano yung gusto niyang sabihin doon sa General Assembly. Nagpatawag sila ng General Assembly. So, ayun, may mga sinabi na nakakagulat. Hindi naman namin akalain na gano'n. Kasi si Tony Tabiera kausap namin all the while. Si Tony ang ika nga, siya rin ang nag-imbita ng meeting na yan. So, gulat kami na parang nagbibigay ng kwento si Ronnie. Kwento siya ng background ng Bulaga. Nagulat ka kami doon sa kwento niya. Parang Nagulat na daw ang Tito Vic and Joey na bakit daw nagkukwento na itong si Romy Alusos sa mga background at kung paano niya ginawa ang titulong Itbulaga. Ngayon, ito ang sagot dyan. Kung nagkukwento noon pa man si Romy or si Senior Alusos ng about sa trademark na Itbulaga kung paano niya nagawa to, bakit hindi yan pumasa sa IPOPIL at sa RTC sa Court of Appeal? Kahit din naman ako, no? Diba? Ako yung gumawa eh. Halimbawa, ito, Jay Guevara, channel. Halimbawa, dalawa kami dito, duo. Tapos nagkaroon ng problema. No? Nung nagkaroon ng problema, inaangkin itong kaduo ko, itong channel ko. Samantalang pangalan ko to, ako gumawa ng Jay Guevara. Tapos saririnig ko kahit ako magtataka ko, ha? Ano? Napapaganon siguro ang TVJ noong mga panahon na yun, no? Ano? Anong sinasabi mong ganito, ganyan? lihis dun sa, alam namin. Kinukuha po ang credit. Parang nagbibigay ng kwento si Ronnie. Kwento siya ng background ng Bulaga. Nagulat ka kami dun sa kwento niya dahil parang medyo lihis dun sa, alam namin. Kinukuha po ang credit. Parang ganon. Parang ganon. Bagamat kung tutusin yan, kung tayo magbibigay dapat na, or eka nga to give credit or credit is due. In 1979, nung umpisahan namin yan, ang produksyon na nasa likod ng Itbulaga na nag-produce sa amin ay Production Specialists Incorporated na kasama si Romy at si Tony. At si Tony ang kausap namin all the while. Sila yung producer at nagpo-produce din sila ng ibang programa. Kami ang creators. Kami nag-create. Alam nyo, yung mga panahon nito, may ayon dun sa nalaman ko na bali-balita. Source dun sa, ay hindi pala, sa panaginip ko na lang, no? Sa panaginip ko, sabi dun, no? Nakikita niya na sobrang kawawa si Mr. Tony Tabiera. Kasi ultimong mga meeting sa mga artista, meeting saan, sa kung ano pa yung mga ginagawa dyan. Ni minsan ho, hindi daw nagpakita yung mga alusos na yan. Puro na lang daw si Tony Tabiera, Romy tuloy. Si Tony Tabiera ang humaharap sa mga tao. Katulad nung sinabi ni Tito Sen na ang kausap talaga nila ay si Mr. Tony Tabiera. Ang sagwa lang nun, no? Eto si Mr. Tony Tabiera ang may-ari ng APT Studio, no? Tapos may share siya sa production ng Tape Incorporated na 25%. Na samantalang si Romy Alusos or si Senior Alusos ay merong 75% na wala pa halos sa kalahati nung share ni Mr. Tony Tabiera. Kung sino pa yung maliit ang share sa production, siya yung nagtatrabaho ng gusto at gumagawa, siya yung pinakapagod. No, doon pa lang eh. No, doon pa lang mahuhuli mo na tong mga to kasi biruin mo sa 25% no na share ni Mr. Tony Tabiera. Siya yung nagpapagod, ikaw sarap buhay ka. Tapos siya pa may-ari ng studio, APT Studio. Sige, nung mga panahon na yun, wala pa, sige, ganun. Pero yung nasa APT Studio na yung Itbulaga, di ba?
Biruin mo siya, yung una pa lang siya na nagpapagod hanggang sa nasa ano na, wala pa rin. Kaya maraming mga, kahit mga noon na empleyado, kahit interviewing nyo, yung mga hindi sinungaling yung mga dating mga empleyado, kahit tanungin mo sila, kung nakita ba nila ang anino ng isang halusos, wala silang masasabi kundi Mr. Tony Tubuera talaga. Kasi kahit si Mr. Tony Tubuera, minsan kahit nag-show niya, inaalalayan niya pa rin yung mga cameraman, yung mga lineman, yung floor manager ba tawag doon? Yung mga writer, inaalalayan niya kasi lahat kasi ng mga trabaho na yung pinagdaanan ho ni Mr. Tony Tubuera bago siya mapunta sa ganyang pamumuhay niya ngayon, sa ganyang trabaho niya ngayon. No, kaya ang pinakakawawa dyan sa si Mr. Tony Tubuera talaga, ang nagtrabaho si Mr. Tony Tubuera at ang Tito Vic and Joey. So yun, tuloy natin. Ng Itbulaga. So, 1979 yun. Pero yung kwento niya nung General Assembly was parang hindi niya nabanggit yun. Ang sinabi lang ay nalulugi, pagkatapos ay bumuti na nung nagkaroon daw kami ng programang portion na Miss Gay. Speaking of nalulugi, alam nyo, unang nilang dahilan yan, nalulugi. No, yung unang interview ng mga Halusos Brothers, yun yung sinasabi nila, nalulugi daw, so ganyan, so ganito, na hindi rin naman din pinapaniwalaan ng TBJ na nalulugi kasi nga, alam naman nilang malakas ang kita ng Itbulaga. No? So, pangalawang interview dito sa magkakapatid na Halusos, ang nangyari sa interview ni Bullet Halusos kay Boy Abunda, na stable naman ang kanilang yung kanilang income sa kanilang production. So doon pa lang na sila na ay mali-mali yung mga kwento nila. Sablay lahat, sumasablay So yung about sa nalulugi, napakalabo talaga no, kasi isipin nyo sa politics, commercial, sa Aldab, sa ano pa, ang daming dumaan sa Itbulaga na talagang napaka-posible na isipin mo na malulugi sila. So ito, pag-usapan naman natin dito sa gay na to. Correct ko nga later on. So, we have never had any portion entitled Miss Gay. Sabi ko, baka magkamali itong mga bagong mga empleyado natin sa sinasabi mo. Tama. Ko, wala tayong naging, never nagkaroon ng Miss Gay. Ang tumangat ang rating na Itbulaga sa Macho Man. Mr. Macho, naalala mo, Village People, na promo doon Senator, hindi po kaya isa sa mga ikinagulat nyo sa General Assembly yung pagkakasabi ni Ginoong Halusos na eto si Tony, matanda na, nakabasto na nga lang. Totoo. Ikinagulat niyo po ba yun? Oo, Grabe. parang nasaktan kami doon. I'm sure nasaktan si Tony. Kasi parang kailangan i-retire na si Tony kasi nakabasto na. Parang gano'n So medyo marami sa amin ang nasaktan. So wala pong katotohanan na bago pa man po nagpandemya ay nagpapaalam na si Tito Tony na siya ay magre-retiro na pero hindi pinayagan ng mga Halusos. Hindi. Wala kaming alam na gano'n. As a matter of fact, ang pagkakaalam ko is nagulat nga ako ng January, February, nag-uumpisa na kami kausapin. At ang dialogue ay nire-retire si Tony. Oh. Dahil may edad na. So may katotohanan po yung kwentong lumutang na pinaniniwalaan ng marami na nung pumasok po sa opisina ng Tape Incorporated ang magkakapatid na Halusos, ang unang tinanggal po ay ang mesa ni Mr. Tony Tubuera. Correct. Tinanggal ang mga gamit. Yes, he is the president and CEO, executive officer. Tinanggal siya. At ang sabi ay gagawin na siyang consultant. So medyo nagulat kami. Maraming sinabi si Rolling. From CEO, gagawin kang consultant. Grabe, tapos parang ang bilis ng pangyayari na alam mo yung tipong pag sinabi ang nakikita ko dito ng mga ugali nitong mga to, ng mga Halusos na to. Pag sinabi nilang tanggal ka na. Parang tas ang gusto nila sila yung maghari doon sa Itbulaga. Kasi doon pa lang sa sinabi ni Tito Sen na
Yung about dun sa segment na Mr. Macho Man, na Miss Gay daw, sabi daw ni Senior Halusos. No? Kaya sabi ko, grabe. Iba din. Gusto niya, hindi, nakikita ko rito, parang gustong underin ng mga halusos ang Tito Vic and Joey at etong si Mr. Tony Tubera. Gusto nilang underin at gusto nilang pasunurin sa mga kagustuhan nila. Dahil nga, ang tingin nila sa sarili nila, sila ang boss. Sila ang masusunod sa lahat ng bagay. Yun ang gusto nila. Okay, tuloy natin. Kami, I'm being very candid about this. At saka ito, hindi lang ako ito. What I'm expressing to you is yung sinasabi ng iba namin mga kasama. Mga empleyado, mga maliliit na empleyado, mga malaki empleyado. Hulot sila na all this while, sabi nga, ni Romy, aalisin na raw niya yung 10 million a month niya at gagawin na lang niya 200,000 a month ang kanyang kukunin. Ano ulit? Marami sila. Incorporated, ang magkakapatid na Lusos, ang unang tinanggal po ay ang mesa ni Mr. Tony Tubera. Yung about dun sa 10, Tinanggal ang mga gamit. yung about dun sa 10 million, pakinggan nyo maigi. President and CEO, executive. Napasobra yung pagbalik ko ng video eh. So medyo nagulat kami. Maraming sinabi si Romy na nagulat kami. Yeah. I'm being very candid about this. At saka ito, hindi lang ako ito. What I'm expressing to you is yung sinasabi ng iba namin mga kasama. Mga empleyado, mga maliliit na empleyado, mga malaki empleyado. Hulot sila na all this while, sabi nga ni Romy, aalisin na raw niya yung 10 million a month niya at gagawin na lang niya 200,000 a month ang kanyang kukunin sa Itbulaga. Nagkakatingin na kami kasi hindi namin alam na may 10 million naman pala siya. Mali pala yung sinabi ko nung una. Mali yung sinabi ko nung una na ayaw sa 10 million, gusto sa 200 million. Siyempre, clickbait. Hindi. Nagulat sila Tito Soto na meron palang 10 million a month pa bukod sa 75% niya na share sa production. May 10 million pa na sinasahod buwan-buwan itong si Romy Halusos. Ano, liwanag oh. 10 million a month niya. Ayan oh. Yung sinasabi ng iba namin mga kasama, mga empleyado, mga maliliit na empleyado, mga malaki empleyado. Hulot sila na all this while, sabi nga ni Romy, aalisin na raw niya yung 10 million a month niya at gagawin na lang niya 200,000 a month ang kanyang kukunin sa Itbulaga. Nagkakatingin na kami kasi hindi namin alam na may 10 million a month pala siya. Naging malaking sorpresa sa iyo. So, kasabay Grabe, no? Meron mo, may 10 million a month pa pala siya. Na hindi man lang nalaman ng Tito Vic and Joey sa loob ng 44 years. Ang lupit nun. Piri mo lolokohin ka ng tinuring mong kapatid, kaibigan, katrabaho, kasangga sa lahat ng lalo't pag-usapang noontime show. Tapos gagaguhin ka lang ng ganun at nagulat kayo na may 10 million pala siyang nakukuha sa Itbulaga. Na hindi nyo alam na dapat nyong malaman dahil kayo mismo ang nagpapaikot ng production. Kayo ang nagpapaikot ng show. O dito palang bistado na yung panggagago nila sa Tito Vic and Joey. Senator, yung tungkol do sa pagpaparetire kay Tito Tony, ito na po yung kasabay na magpapalaganap sila ng mga papel na pinagre-resign ang lahat ng staff. Yes. Opo. Yung iba nire-retire. May mga tao nga doon sa finance department na nire-retire. Opo. Maraming alam mo ngayon. Yun, ayun pa. Speaking of retired, natatandaan niyo yung video ko about sa panaginip. Natatandaan niyo yung panaginip ko. Na sinabi ko dun na ano ba to? Na may mga ni-retired or ni-retire ang mga halusos ng mga unang mga empleyado pa na alam nilang against sa kanila. Na alam nilang maraming alam. Ito yung sinasabi ni Tito Soto dito ngayon.
Naniwanag ko, sabi mo, yun, maraming alam yung mga yun. At eto pa, yung mga ni-retire na yun na mga staff, ay marami pang dapat makukuha ng mga benepisyo dyan sa tape na yan. Marami pa silang pera dyan. Na hanggang ngayon, puro na lang pangako, hindi nila maibigay-bigay. Ay, naku po. Pakinggan nyo maigi, oh. Pinagre-resign ang lahat ng staff. Yes. Opo. Yung iba, nire-retire. May mga tao nga doon sa finance department na nire-retire. Opo. Maraming alam yung mga yun. Merong mga pinagre-resign at sinabi na i-rehire daw sila. Anong guarantee na i-rehire? Ay, speaking of i-rehire tuloy. I-rehire. Ayan po yung mga bagong ngayon, yung mga kasama nila sa tape. Ayun yung mga natira kasi nga, pipiliin nila kung sino talaga ang pinaka loyalty sa Tito Vic in Joey. So ito ba mga Dabarkads, tuloy natin. Nalulungkot ko, wala. Yun ang nga po eh. Kundi yung salita na i-rehire namin. Kaya lang, mas mababa ang budget. Ito yung contradiction eh. Ito yung contradiction na matindi. Sabi ko nga, we're confused with the contradiction. Yung sinasabi, yung unang meeting namin, yung acting CEO ngayon, si June. Sabi ko, we are confused with the contradiction. Sinasabi nyo, kaya pumapasok itong grupo ngayon sa tape at papasok sa Itbulaga is because nalulugi. Pero, merong mga ipapasok na tataasan ng sweldo at merong ibababa ang sweldo kasi raw nalulugi. So, Kaya nga ang gulo ng paliwanag talaga ng mga lusos. Nung una kasi sinabi nila nalulugi daw. Pero yung interview kay Boy Abunda, okay naman daw. So saan kami maniniwala? Kaya maraming lagi sinisisi ng iba dyan na ay kaya lang kayo kumampi sa TVJ dahil sikat. Hindi kasi. Kasi isipin nyo maigi kung maayos sana ang paliwanag ng Tape Incorporated at may kabuluhan at may katotohanan, di sana doon na kami kumampi. Wala kaming pakialam kung sikat ba yan o hindi. Ay nako. Diba? Kasi biruin nyo sasabihin nila nalulugi. Tapos papalitan nila, sino itong tumatawag na to? Sino tumatawag na to? May tumatawag sa akin si Attorney Buko. No? Tapos sasabihin nila, tataasan yung ibang mga empleyado ng sahod para magsisamahan sa kanila. O di ba sinabi ko yan sa panaginip ko na may mga ino-operan sila ng mga empleyado na para sumama sa kanila, tataasan nila ng sahod. Pero hanggang ngayon, nga. pasok na tataasan ng sweldo, kung merong ibababa ang sweldo kasi raw nalulugi. So, ang ginawa ko, siyempre naman, mahaba ang background ko sa gobyerno. So, inalam ko, pagkakuha namin sa SEC, yung records, na 2021 na lang muna. Dito lang lately, kasi nalulugi daw. Wala pang nakasubmit na 2022. 2021, merong net profit ng 213 million. Yun po ba nalulugi? Nagneto ka ng 213 million. Oo. Sobra pa sa sama. Imposibleng blinote mo. Malamang pa na Na binawasan. Opo, totoo yun. sa deklarasyon, alam ng mga korporasyon yan. Alam din ng BIR yan. Kaya nga kumisan, inuhuli sila eh. Di ba? Ang BIR, inuhuli mga korporasyon sa ganyan eh. So, may net profit eh, na 230. So sabi ko, kami, nakukonfuse kami sa sinasabi nalulugi. Hindi, kasi itong 2022 raw, teka muna, sabi namin, yung 2022, election yun eh. So kung meron kang 200... Doon isa rin naging malabo yun. Paano malulugi nung 2022? Ay, ang lakas ng kita ng mga advertisement, mga noon time show sa mga sa mga politiko noon. Ay, kaya mismong, hindi na mismo ang TVJ talaga ang nagbisto ng mga ginagawa ng mga lusos, kundi sila mismo. Sila mismo ang naglagay sa sila mismo ang nagpahiya sa sarili nila. Sila mismo yung nanglaglag sa sarili nila. Hindi kami mga vlogger, hindi sila Tito Vic and Joey, hindi si Joey De Leon, hindi si Vic Soto, hindi si Tito Sen, kundi sila mismo, silang mga lusos mismo ang nanglaglag
ang nanglaglag sa mismong mga pangalan at sarili nila. Oo, kaya malabo talaga eh. Malabo yung talagang sinasabi na nalulugi, so ganyan. Tapos yung about dun sa na nagulat ang Tito Vic and Joey na may 10 million pala. May 10 million palang nakukuha si Senior Halusos buwan-buwan sa Itbulaga. Diba kahit ako magugulat nun, tagal natin magkaibigan, nung pala nangungupit ka pala. Na hindi namin, wala kaming kaalam-alam. So habang tumatagal nga itong issue na ito mga kadabarkads, mga kabiyaya, talagang nalalaman ho natin dito kung ano talaga ang kung ano pa ba yung iba pang mga ginawa ng mga halusos laban sa Tito Vic and Joey na ngayon ay pinapabulaanan ng mga tulonggis nilang mga vlogger na puro pa fake news, ultimong ratings, fake news pa. Si Alden daw nandun na daw sa kanila, kaya yanigin daw ang buong noontime show, puro kayo yanig, hindi naman namin dama. No? So sila mismo nagpapaya sa kanila at patagal ng patagal nalalaman natin ng buong kwento talaga. Alam nyo, sa dami-dami pa nating hindi pa na talaga nalalaman, kung nasa 100% mga nasa 80% pa lamang po tayo. Wala pa tayo sa pang 90 at pang 100 or pang 99%. So mga kabiyaya, mga kadabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating YouTube channel at sa ating number 1 noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At mega love shoutout dyan kala Kuya Armin Patricio, Ate Irene Patricio, Kuya Lori De Lusario, De La Rosa, kay Ma'am Rose Villapuerte, kay Mami Teresa Arong, kay Mami Rena Bahera. At ito, okay nilalam muna natin. Kaya nakakapag-vlog na tayo ng sunod-sunod. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan